Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and ngayong araw po gusto kong pag-usapan kasi merong nagmamakaawa. Bali nung mga nakaraan pa to mga kababayan, ngayon lang natin nagawa ng commentary, no? So gusto ko tong pag-usapan kasi nga may nagmakaawa po, no? Bali regarding nga po ito dun sa issue na sinasabi ni Mrs. Myla Roque, na asawa ni Harry Roque, na abusive individual daw si Rep Ace Barbers, na nag-a-abuse ng immunity niya from libel. Ayan, during po ito dun sa may Quadcom hearing. So naglabas ng statement po kasi si Rep Ace Barbers. So ang sabi niya, "I would like to vehemently deny Mrs. Myla Roque's claim that I am an abusive individual who abuses my immunity from libel during the Quadcom hearings." Ayan. Ang sabi pa po, "If she would have the time to watch the Quadcom hearings, I was the one who acts as the rudder of the team, very calmly leading House leaders and panel members in toning down some unnecessary remarks or comments as the probe goes on." So, ito yung naging statement ni Harry Roque dun sa isang mga post niya, parang spokes are ganyan. So, ipinagtanggol, dinipensahan niya rito yung asawa niya. So, pakinggan po natin yung sinabi niya. Mariosep naman is, ang Senado, ang Kongreso, ilang beses na inulit-ulit kung sino mga incorporators ng Lucky South. Wala po doon ang pangalan ni Myla Roque. Walang kahit anong ebidensya na nagpapakita na naging incorporator ang misis ko. Okay. Ang tanging involvement ng misis ko ay doon sa aming pamilyang korporasyon na nagmamay-ari ng bahay sa Baguio. So yan, so ang sagot nga ni Rep Ace Barbers doon na hindi niya idinawit yung asawa ni Harry Roque. Ang sabi niya po, "I think that only her husband Harry Roque had been linked to said gambling firm, not Mrs. Myla Roque." Ang naging pinaka lang daw po nung asawa nga ni Harry Roque is siya yung nag-sign dun sa lease agreement sa wanted na Chinese IT expert who is hiding after the latter's Pogo firm in Porac, Pampanga is raided, ayan, ng mga agents, no, para for various violations of the law. Mga kababayan, naglalabasan na nga itong mga allegedly involvement nila, lalo na itong si dating spokesperson Harry Roque, no, yung mga allegedly involvement nga nila dito sa Pogo na hanggang ngayon pinapag-usapan, hearing pa rin po dito sa Senado, no. Ayan, para malaman nga kung sino itong mga malalaking tao sa likod ng issue nga dito sa Pogo, yung mga human trafficking, yung mga hindi kanais-nais na ginawa sa mga na-rescue nung ni-raid nga dito yung ni-raid nga yung Pogo dito sa may Porac, Pampanga, no. So ito mga kababayan, after nga niyan, pakinggan nyo tong pagbabanta nga ni dating spokesperson Harry Roque. Sana itigil na itong pagsisinungaling. Paliwanag naman ito. So, itigil na daw, sabi ni Harry Roque, itigil na daw ang pagsisinungaling. Dapat di ba sa inyo nagsisimula yan? Yung mga paggagawa nyo ng mga fake news, yung pagkagawa nyo ng mga videos na sinasabi nyo, like lang yun sa Pulburon, na halata namang edited. Diba? Doon pa lang, diba, kung gusto nyo, kung ayaw nyo mangyari sa inyo, yung mga ginagawa nyo sa kapwa nyo, dapat sa inyo nagsisimula yan. Dapat tinitigilan nyo yung pagsisinungaling. Kasi mga kababayan, huwag nyo kakalimutan the more na naninira kayo ng tao, the more na ginagawa nyo ng ikasisira yung tao, kahit hindi totoo, babalik at babalik sa inyo yan. Boomerang lang yan, mga kababayan. So, pakinggan nyo yung naging huling statement niya, no, ni Attorney Harry Roque. Money Barbers, lab results lang ang isipan niyang na-apek nawagan ni Roque. Kung ako ang target, ako na lang ang target. Huwag na kayo magdawit ng mga kapamilya dahil pag ako
dinawit ko mga kapamilya nyo, malalaman nyo kung gano'ng kasakit na madawit ang mga mahal sa buhay. Dudulugin sa korte. Ayan, narinig nyo. Wag na daw kayong mandamay. Mga kababayan, una sa lahat, bago naglabasan itong mga issues na ito, yung allegedly na naglilink sa kanila sa issue sa Pogo, tsaka dun sa companion niya. Kasi nga kung matatandaan nyo, di ba, na-invite din sa hearing itong companion niya. And then nalaman, natuklasan na may joint account silang dalawa. Diba? So, yung mga kababayan, gusto ko lang balikan yung sinabi ko kanina. Yung sinabi niya na, alam niyo yung mararamdaman once na may nadamay na kapamilya. Mga kababayan, sino ba yung nagsimulang gumawa ng ganyan? Yung mandamay. Mandamay ng iba. Yung gawan ka nga lang ng hindi maganda, yung gawan ka nga lang ng fake news, yung gagawan lang ng issue kahit hindi totoo. Big deal na yun eh. What more idadamay yung pamilya mo? Di ba ganun yung ginagawa nila sa pamilya ni President Bongbong Marcos? Kay PBBM, dinamay nila si FL, hanggang sa dinamay nila yung mga anak. Tapos sa'yo pa manggagaling yung mga katagang yan, yung mga salitang yan, na as if siniraan ka ba? Hindi ka naman siniraan. Ongoing yung investigation, yung hearing, nasa tama naman lahat. Hindi ka naman nila ginawa ng fake news, hindi ka naman nila ginawa ng video, edited video, hindi naman. Diba? Tapos sa'yo pa talaga manggagaling. Di ba mulat sa pool, kayo yung nagsimulang manira, kayo yung nagsimulang gumawa ng mga fake news, gumawa ng mga video na hindi totoo, mga photos na hindi totoo, pinapakalat nyo. Alam mo yung kahit hindi ikaw yung nag-edit, hindi ikaw yung gumawa ng fake na video, noong shinare mo yan, part ka na nun. Diba? Noong shinare mo yung mga fake news na yan, parte ka na nun. Kaya, ang lakas naman ng loob sabihin ni Attorney Harry Roque, yung mga ganyang kataga. Kung siya nga mismo, sila nga mismo, ganun nga yung ginagawa nila sa iba. Diba? So sabi ko nga, huwag mong gagawin sa iba, huwag mong gagawin sa iba kung ayaw nyo sa inyo gawin. Napakasimple lang eh. Kasi kung kayo nagsasabi ng totoo, lalabas at lalabas yan. Pero kung kayo ay may anomalya at inimbestigahan yan at lumabas, huwag doon, pag lumabas yung mga anomalya no, good news para sa aming mga Pilipino. Kasi syempre mapapanagot itong mga lumabag sa batas. Diba? Hindi pwedeng porkit dati kang ganito ganyan, above the law ka na, or abogado ka, above the law ka na. Hindi pwede. Diyan mapapakita kung gaano nyo winawalang hiya yung mga Pilipinong naniniwala sa inyo. Yung mga naniwala sa inyo. At saka ito pa pala mga kababayan, nakalimutan kong banggitin. Kasi yung page nung Maisog, Hakbang ng Maisog, nag-post sila nung parang September mga 20 ata, 19 ganyan. And ang sabi dito, paparating na ang pinakamalakas na bagyo papunta sa Malacanang, abangan sa September 21. Mga kababayan, September 27 na po ngayon. Hanggang ngayon, hinihintay ko kasi pakakatulad lang to ng Pulveron video nila, yung unedited the Pulveron, na inabot ng ilang buwan. Alam mo yun? Yung puro post sila ng ganito, pero nakita nyo naman mga kababayan, yung naging Maisog rally nila yung mga nakaraang araw. Iilan lamang sila doon, siguro mga wala pa siguro 100 yung mga umattend. Diba, akala ko ba malakas sila? Akala ko ba 32 million sila? Well, I'm part of the 32 million na bumoto kay Sara na hindi napapabudol. Well, sabi ko nga, binoto ko lang naman si Sara dahil kay President Bongbong Marcos. Diba? Pero, ayun nga, good thing na rin na maaga pa lang, lumabas na yung totoong kulay nitong si Sara Duterte. Diba? Mga kababayan, idagdag ko lang.
Kasi nag-post po sila, yung Office of the Vice President, ang sabi doon, yung ano to regarding po ito, doon sa pagpunta niya dito sa may Daet, Camarines Norte, no? Kasi nga po, same day, may hearing pa, no, dito sa may Congress. So, ang naging official statement po doon, the public is cautioned about the attempts of some media outlets to once again besmirch the reputation of the Vice President by publishing stories that she is on the beach while the House of Representatives is conducting the plenary deliberating on the budget. The Vice President was on the road today talking to the people about the current events in our country. She made stops in Vinzons and Daet, Camarines Norte, and Legazpi, Albay. It is quite easy to confirm her activities through social media posts of the residents in these areas. The OVP condemns fake news and media release for clickbaits and profits. Thank you. Mga kababayan, kayo nga yung grupo na yung mga tagasunod nga ni BP Sara ang mahilig gumawa ng fake news. Ang mahilig gumawa ng mga video edited. Tapos sa inyo talaga manggagaling to. And ito mga kababayan, bali ito po ay yung memorandum for Regional Director PROS 5. Ayan, from Provincial Director. Subject, after security coverage report, revisit of Vice President Sara Duterte Carpio. Date, September 24, 2024. Ayan, so ilalagay ko na lang po dyan and pwede nyo pong i-post, no? So, ang sabi lang dyan, ayan yung parang naging itinerary ni BP Sara, which is parang hindi po same dun sa statement na nilabas compared mo dito sa memorandum na ito, no, na inilabas po ng Police Regional Office 5 dito sa may Camarines Norte Police Provincial Office. So, ito yung naging itinerary niya, mga kababayan. Yan, basahin niyo na lang po dyan. So, kayo mga kababayan, anong masasabi niyo dyan? Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Ewan ko na lang, may mga naniniwala pa rin na kahit na repeatedly na yung pagsisinungaling, nauuto pa rin talaga sila. Alam mo yun, di mo alam kung nag-iisip pa ba? O may utak pa ba? So yun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyo lahat.